So nabili natin tong mga play rings na to. Tapos ito, mga nabili natin. Idadagdag din natin dyan sa ating motor. Yan, stainless to. Pero ito galva. Ito po ang ating Yamaha DT Millennium Type Model 2000. What's up guys, for today's video, bali i-vlog po natin tong ating Yamaha DT na matagal nang na-stock. Ito yung ating Yamaha DT na matagal nang na-stock, no. So dati ginagamit ko pa naman siya nung wala akong work. Kaya ngayon, sa busy na din sa trabaho, mangilan ko na lang po siyang magamit. Washingan muna natin para mas presentable po siya. Tsaka kung saan natin siya nagaya, yung parang model niya. Ito nga po pala ang ating Yamaha DT 125 na Millennium Type. Ang mga Millennium Type nga po pala ay disc brake na po siya. Yung mga hindi pa po Millennium, yun po yung mga drum brake. So model 2000 po siya na Yamaha DT. So hindi po ganito yung dating setup niya. Inspired by Yamaha YZ 450F po itong pinaggayaan ko. So nabili natin tong mga play rings na to. Side play rings niya. Parang 1,200 din to. Tapos ito naman nasa 1.5 to. Play rings din po ng YZ to. YZ 450F. Bali ito, fiber na po siya. Customize. Yung style lang po kasi ng tanke niya is parang camel tank. Parang ganito po. Tapos yung tuti tank nga po pala niya, tinanggal ko na dahil mayroon akong pipe noon na galvanize na dyan dadaan. Dito siya. Kaya tinanggal ko yun. Kaya ang nakalagay. Tapos ito naman pong kanyang upuan, customize ko na din po to.
Bali, yung stock po niyang upuan nito, kalahati nito yung plastic na stock seat ng Yamaha DT. Tapos hinati ko, tapos nilagyan ko ng flat seat na matigas, yung hinulma ko siya dito. Andito yung lock niya sa baba. Yan. Tapos ito namang elbow ng kanyang pipe, ito stock po yan, mabigat po yan, so hindi pa po galvanize yan. Plano natin ibalik yung dating pipe niya na galvanize. Ito FMF, nabili natin sa Dagupan sa may New Star, malapit doon. So mas maganda yung galvanize, palit natin. Tapos dito pa po pupunta yung stainless, yung dating stainless na pipe niya na pinagawa natin. Dito naman po tayo sa kanyang handlebar na nabili naman natin to sa Lazada, mga 1,200 raw taper. Saka ito naman kanyang riser, handlebar riser, is nabili natin kay Sir Marlon to ng 1,000 pesos. Stainless na po to, Paris. Bali 4 inches po yan yung taas niyan. Ito naman kanyang handle, Lazada lang din po to, mura lang to, 100 plus. Kasi ito nabili natin tong handle guard niya ng 300 pesos. Bali makapal nga po pala to, no? Hindi siya yung manipis na klase. Yan, buti nag-fit naman siya, na-remedyohan natin. Tapos ito nabili natin na ito, mura lang ito, mga 90 plus. Kasi wala na yung bilog niya dito, kaya nilagyan ko ng rubber para hindi madulas pagka kinaklatch at saka binibrake. Ito naman kanyang fender, dati po nasa 1,000 plus din po to, 1,500 ganun. Iisa lang po yung supplier nung pinagkuhanan ko ng tail niya at saka itong kanyang tapaload fender sa harap, front fender. Bali ito, napabayaan ko lang po to na noong na-stock ko. Ang natakpan ko lang ng tela yung harap, hindi ko natakpan ito. Tapos naaarawan po siya, nauulanan, naaarawan, tapos yun, naging crunchy na po siya. Yan. Bali may nabili naman na tayong kapalit niyan, nandun, hindi pa lang natin ikakabit, hindi pa natin naharap na ikabit. Ito naman kanyang gulong, dual sports na po yan na Fuji tire, nasa around 800, size 21 po yan. Tapos yan naman pong sa rim, SPD na black. Bali mura lang din yung kuha ko dyan, mag-Paris na. Yung stainless naka-stock pa dun sa ating garahe, hindi pa natin binibenta yun at baka sakaling kailanganin. Dito naman tayo sa kanyang gulong sa likod, Vulcan Duro pa rin po yan na size 18, hindi pa po tayo nagpapalit. Bali matibay pa naman po siya, no, kasi hindi naman po ako nagtitrail. Yan, mangilan ko lang din magamit. Bali nung nabili na nga po to, naka ganyan na po yung swing arm niya, naka monoshock na po siya. Itong mga decals naman po niya is in order ko din po galing sa Laguna Pro Online. Nabili ko po yan ng 3,000. Kasi pinakabit na lang po natin dito sa mga magdi-decals dito, mga maglalagay ng stickers. Bali pinasobrahan naman po nila. Sinabi ko naman, pinicturean ko, tapos yung klase ng play rings niya, bali sinobrahan na lang nila ng 1 inch para may pagpuputulan pa. Hindi pa po nga pala natin ito napapa-upgrade itong ganyang bore. Stock bore pa rin po siya. Pero Y4 po siya. Ito naman pong kanyang air cleaner. Hindi na po yan air cleaner kasi naka-open carbs na po tayo, hindi na siya nakakonekta. Bali, ang ginawa ko na po dyan ko na po tinago yung battery dahil nawala na yung lagayan nun ng battery sa kabila. Dyan nakatago, yun yung wire sa taas. Dito naman po tayo sa kanyang sprocket. So, napakalaki po ng sprocket niya, no? Kung mapapansin nyo po, wala po siyang size na ganyan pang DT. Pang XR po yan. Tapos, pinabricate lang para dumikit sa butas ng pang DT. Yan o, yung dugtungan. Ito yung mga ito yung dugtungan.
Bali napakalakas po niya sa akyatan. Itong harap, hindi ko lang sigurado kung anong size nito. Itong monoshock nga din po pala natin, bali nabuksan ko na din po yan. May extender po siya, mga 2 inches. Dahil papa-extend ko pa po sana yung taas niya. Pero sagad na po. Ito po ang ating Yamaha DT Millennium Type Model 2000. 2-stroke, 125 displacement, air-cooled. Bali madami na din po akong nabago dito sa kanyang itsura. Hindi na po yan yung dating yung itsura nung nakuha ko. Dito naman po pala tayo sa harap niya. Ito po dati, naka-cowling head po to, yung pinaka-stock head niya. Kaso nababadoyan po ako, kaya nilagyan ko na din siya ng number plate, yung ganito. Pero hindi ko siya mabiyahe sa gabi, kaya bumila ako nito sa Lazada. May nabibiling ganito. 800 to 1,000 natin. Pero merong ganitong klase, LED yung mga ilaw. Mas mahal, 2,000 plus. Pang KTM nga po pala yung ganitong headlight. Kulay red dapat tong radiator cover, pero orange yung available. Pero walang radiator to, bali design lang nga po pala niya to. Bali registered nga po din po pala to ng 2019. Hindi ko na siya naharap na iparehistro dahil malimit ko lang naman po siyang gamitin. Pero sa ngayon pwede pa rin po siyang iparehistro. May mga nakikita pa rin po na nakakapagparehistro ng kanang mga 2-stroke na DT. Tulad po ni Motofil, kung pinapanood nyo po yung kanyang vlog, naparehistro niya po yung kanyang DT. Basta ganoon lang po, no? Alaga lang po tayo sa change oil, sa mga tote, pag mga 2-stroke. Try din natin siyang papanda rin, pero lilinisan muna natin yung carburetor niya. So may mga nabili nga din po pala tayong mga sticker. So ito, ilalagay natin sa helmet natin. Tapos ito, mga nabili natin, idadagdag din natin dyan sa ating motor. Bali hindi ko naman po binili tong monster na to, parang binigay lang na freebies kasi nakapang Red Bull tayo na concept. Ito po yung dati niyang number plate. Ito naman yung tapalodo, hindi pa natin ikakabit. Ito, hindi ko pa nikakabit. Ito yun po yung galva na ikakabit natin. Bali na-sprayan ko na ito ng Samurai na hot temp. Yan, stainless to. Pero ito galva. Ito yung kadugtong nung galva na pipe. Yan. Stainless pinagawa natin. Bali nasa 2.8 yung paggawa ko dito, 2.5. Nakabit na natin yung mga ibang stickers niya dito. Yan. Brembo. Yan. Bali dito na nga po nagtatapos ang ating vlog para dito sa ating Yamaha DT. Keep on subscribing for more videos.